Iniwan sa tapat ng huwes, ipinalit sa babaeng may ginto sa bulsa. Habang ang dati kong mahal ay nakangisi sa piling ng iba, isang estranghero ang nag-alok ng kamay sa gitna ng aking pagkabigo. Isang pirasong papel, isang kasal na walang pag-ibig, ngunit puno ng puot at paghihiganti. Handa na ba akong isugal ang aking bukas sa isang taong hindi ko kilala? Hindi ko na ito kayang ituloy, Angela. Pasensya na, pero masyado kang mabigat pasanin at kailangan ko ng taong makakatulong sa akin. Hindi. Yung ako lang ang laging nagbibigay. Ang mga salitang yon na nabasa ko sa screen ng aking luma at gasgas na cellphone ay tila isang malamig na kidlat na gumuhit sa aking pagkatao. Nag-iiwan ng isang malalim at mahapdi na sugat na hindi kayang hilumin ng anumang paumanhin. Nakatayo ako sa harap ng City Hall, sa ilalim ng matinding sikat ng araw na tila nakikigulo sa init ng aking nararamdaman. Suot ko ang aking simpleng puting bestido, ang kaisa-isang marangyang bagay na pinag-ipunan ko ng halos 2 taon mula sa aking maliit na sahod bilang tindera. Umaasang ito ang magiging saksi sa simula ng aking pangarap. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita ko siya. Si Mark, ang lalaking pinaglaanan ko ng lahat ng aking lakas at sakripisyo, ay nakasandal sa isang makintab na sasakyang kulay itim. Hindi siya nag-iisa, isang babaeng balot ng mamahaling alahas at suot. Ang isang ngangiting puno ng pagmamalaki ang nakakapit sa kanyang braso. Ang mga mata ni Mark ay saglit na dumapo sa akin, ngunit mabilis din siyang nag-iwas ng tingin. Tila ba isa lamang akong dumi sa kanyang malinis na daigdig na binuo niya sa piling ng iba. Ang hawak kong maliit na buke ng mga bulaklak ay dahan-dahang lumaylay sa aking tabi. Nararamdaman ko ang bawat talulot na bumibitaw at nahuhulog sa maruming semento, isang piping saksi sa aking pagkadurog. Ang aking mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalaba ng kanyang mga damit at pagluluto ng kanyang paboritong pagkain para makatipid siya ay nagsimulang manginig nang hindi ko mapigilan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa aking tadyang, ngunit walang anumang tunog na lumalabas sa aking mga labi. Ang hangin sa aking paligid ay naging malapot at mahirap langhapin. Tila ba ang bawat hininga ko ay may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Ganito na lang ba? Matapos ang 7 taon ng pagtitiis, matapos kong ibigay ang lahat ng aking kinikita para lamang matapos niya ang kanyang pag-aaral, ang halaga ko ba ay mas mababa pa sa kinang ng sasakyang kanyang sinasandalan? Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para protektahan siya, bakit sa huli ay ako pa ang iniwan niyang basang-basa sa gitna ng ulan ng kawalang katiyakan? Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng gusali, hindi dahil sa may inaasahan pa ako, kundi dahil ang aking mga paa ay tila may sariling isip at ayaw nang bumalik sa mundong labas kung saan nakita ko ang aking kamatayan. Doon, sa isang sulok ng madilim at siksikang waiting area, nakita ko ang isang lalaki. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang mga tuhod hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, puno ng isang puot na pamilyar sa aking pandama. Tulad ko, suot niya ang kanyang pinakamagandang barong, ngunit ang ayos nito ay bahagyang gulo. Tila ba sumabak siya sa isang digmaang hindi niya inaasahang matatalo siya. Sa harap niya ay may isang babaeng tumalikod na, naglalakad palayo habang may kausap sa telepono at tumatawa ng malakas. Tila ba ang pag-iwan sa lalaking ito ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Naramdaman ko ang isang kakaibang puwersa na nagtulak sa akin na lumapit. Marahil ay dahil sa pareho kaming amoy ng kabiguan o marahil ay dahil sa pagod na akong maging mag-isa sa aking pighati. Tumayo ako sa kanyang harap. Ang aking anino ay tumakip sa kanyang paningin. Tumingala siya sa akin. At sa sandaling iyon, ang aming mga mata
ay nagtagpo. Walang kislap ng pag-ibig, kundi ang isang malalim na unawaan ng dalawang kaluluwang kapwa, itinapon sa basurahan ng tadhana. Hinawakan ko ang aking marriage license na tila ba ito na lang ang tanging bagay na nagpapatunay na may halaga pa ako sa mundong ito. Ayaw mo rin bang umuwi ng talunan? Ang boses ko ay paos at halos pabulong na, ngunit sapat na para makuha ang kanyang buong atensyon. Tiningnan niya ang hawak kong papel at pagkatapos ay muling tumingin sa aking mga mata. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi mo malalaman kung ito ba ay bunsod ng pagkabaliw o ng matinding determinasyon. I'm Leo. Pagpapakilala niya, ang kanyang boses ay malalim at may dalang awtoridad sa kabila ng gulo ng kanyang hitsura. At mukhang pareho tayong nangangailangan ng isang milagro o ng isang malaking pagkakamali para maitawid ang araw na ito. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang katawan na tila isang pader na handang humarang sa anumang sakit na darating. Inilahad niya ang kanyang kamay at sa sandaling iyon, ang oras ay tila huminto. Ang mga tao sa paligid namin, ang ingay ng mga dokumentong kinakaluskos at ang init ng tanghali ay naglaho. Ang tanging natira ay ang aming dalawang sugatang puso na naghahanap ng paraan para mabuhay. Inabot ko ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay magaspang, puno ng mga senyales ng pagtatrabaho, ngunit ang hawak niya sa akin ay matatag at puno ng respeto. Lumakad kami patungo sa loob ng opisina ng huwes. Ang aming mga hakbang ay tila may dalang bigat ng 100 taon. Sa bawat pag-apak ko sa malamig na sahig ng City Hall, nararamdaman ko ang pagbitaw ko sa aking nakaraan kay Mark. Ang bawat alaala ng aming mga pangarap ay tila mga aninong unti-unting nalulusaw sa liwanag ng isang bagong bukas na hindi ko binalak. Nang ilapag ng huwes ang mga papeles sa harap namin, ang aking paningin ay bahagyang lumabo dahil sa luhang pilit kong ibinabaon sa loob. Kinuha ko ang panulat, ang bigat nito sa aking kamay ay tila isang sandata, isang pirma, isang desisyon na babago sa lahat. Pinirmahan ko ang aking pangalan. Sa tabi ng kanyang pangalan, ang tinta ay dahan-dahang nanuot sa papel. Tila ba ito ay sumisip-sip sa huling bakas ng aking pagkatao na dating pag-aari ni Mark. Pagkatapos ay iniabot ko ang panulat kay Leo. Hindi siya nag-atubili. Sa isang mabilis at matapang na galaw, tinapos niya ang seremonya ng aming pagpapakasal. Paglabas namin ng opisina, ang hangin sa labas ay tila nagbago ang ihip. Nakita namin si Mark na papaalis na. Ang kanyang sasakyan ay dahan-dahang gumagalaw papalayo. Ngunit bago siya makalayo, huminto ang sasakyan at bumaba ang bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at isang bahid ng pangungutya nang makita niya kaming magkasama ni Leo, na ngayon ay nakahawak ng mahigpit sa aking baywang. Akmang magsasalita siya. Ngunit bago pa man may lumabas sa kanyang bibig, hinarap siya ni Leo ng may buong giting. Salamat sa pag-alis mo sa pwesto mo dahil ngayon, asawa ko na siya. Ang wika ni Leo sa isang boses na tila dumadagundong sa katahimikan ng paligid. Ang mukha ni Mark ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi inaasahang revelasyon. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanyang naguguluhang anyo, isang tanong ang biglang sumagi sa aking isipan. Isang tanong na nagdulot ng isang kakaibang panginginig sa aking kalamnan. Sino ba talaga itong lalaking pinakasalan ko sa loob lamang ng 1 oras? Bakit ang huwes ay tumingin sa kanya nang may halong takot at paggalang bago kami tuluyang umalis? Sa gitna ng aking tagumpay, laban sa hiyang idinulot ni Mark, tila ba pumasok ako sa isang mas malaki at mas malalim na misteryo na hindi ko alam kung handa ko bang harapin. Ang singsing na dapat ay simbolo ng aking walang hanggang pangako ay pinalitan ng isang pirasong papel na ngayon ay bahagyang gusot
at basa ng pawis sa loob ng aking nanginginig na palad. Habang naglalakad kami ni Leo palayo sa City Hall, ang bawat hakbang ko ay tila may kasamang mabigat na tanikala na humihila sa akin pabalik sa semento. Hindi kami nag-uusap. Ang tanging namamagitan sa aming dalawa ay ang init ng sikat ng araw at ang alikabok na humahalo sa aming bawat hininga. Ang kalsada ay puno ng ingay ng mga sasakyang nagmamadali, ang usok na sumasakal sa lalamunan at ang mga taong walang pakialam sa dalawang kaluluwang bagong kasal, ngunit ang puso ay tila nasa loob ng isang kabaong. Narating namin ang isang makitid na iskinita kung saan ang mga bahay ay tila nagsisiksikan para lamang makahinga. Ang amoy ng kanal at tuyong isda ay nanunuot sa aking ilong, isang malupit na paalala na ang mundong pinasok ko ay malayo sa pangarap na binuo namin ni Mark sa loob ng 7 taon. Huminto kami sa harap ng isang pintuang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ang pintura nito ay kupas na at ang mga anay ay dahan-dahang kumakain sa gilid ng hamba. Kinuha ni Leo ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila isang hatol na tuluyan nang nagsara ang pinto ng aking nakaraan. Pasensya ka na, Angela. Ito lang ang kaya ko sa ngayon, ang sabi ni Leo habang binubuksan ang pinto. Ang loob ng silid ay maliit at madilim. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga butas ng bubong na yero, lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa sahig na semento. May isang maliit na kama sa sulok na may manipis na kutsyon, isang lumang electric fan na maingay ang pag-ikot ng mga elise, at isang tumpok ng mga gamit na nakalagay sa mga kahon ng karton. Ang init sa loob ay tila isang kumot na bumabalot sa aking balat, nagdudulot ng butil-butil na pawis sa aking noo. Naupo ako sa gilid ng kama. Ang manipis na tela ng aking bestido ay agad na kumapit sa aking balat dahil sa tindi ng halumigmig sa loob ng silid. Ang bawat buntong hininga ko ay tila may kasamang alikabok na sumasakal sa aking dibdib. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa kandungan. Ang mapuputing daliri ko ay tila hindi nababagay sa madilim at puno ng alikabok na silid na ito. Ang puting tela ng aking pangkasal na bestido ay unti-unti nang nadidiktahan ng dumi mula sa kutsyon, isang malupit na paalala na ang lahat ng aking pinagpaguran at pinangarap ay tila naging abo na lamang sa loob ng isang iglap. Tumayo si Leo sa harap ng bintana. Ang kanyang likuran ay tila isang malaking pader na humaharang sa kaunting liwanag na nanggagaling sa labas. Nakita ko ang pagtaas at pagbaba ng kanyang mga balikat, isang senyales na ang kanyang kalooban ay kasing gulo rin ng sa akin. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at tila humihingi ng paumanhin nang hindi nagsasalita. Kumuha siya ng isang basong plastik at sinalinan ito ng tubig mula sa isang lumang pitzel. Inom ka muna, Angela. Pasensya ka na talaga, mainit dito. Wala pa akong budget para maayos itong bubong, kaya tiis-tiis muna tayo. Ang sabi niya sa boses na puno ng pagkakumbaba. Iniabot niya ang baso sa akin at nang magkadikit ang aming mga balat, naramdaman ko ang kuryente ng takot at pag-asa na sabay na dumaloy sa aking ugat. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas at bakas ng semento, mga sugat na natamo sa paghahanap buhay. Ngunit sa kabila nito ay naroon ang isang uri ng pag-iingat na tila ayaw niya akong masaktan. Uminom ako, ngunit ang tubig ay tila hindi sapat para pawiin ang tuyot kong lalamunan at ang pait na nananatili sa aking dila. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Leo. Mag-asawa na tayo, di ba? Kahit sa papel lang, ang mahalaga. Hindi nila tayo nakitang durog na durog kanina. Ang sagot ko habang pinipilit na patatagin ang aking boses. Ngunit sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw.
Gusto kong itanong sa tadhana kung bakit mula sa isang maayos na pangarap ay nauwi ako sa isang silid na tila nakakalimutan na ng mundo. Tumalikod si Leo para iligpit ang ilang mga kahon ng karton na nakaharang sa daanan. Sa kanyang pagmamadali, ang kanyang siko ay tumama sa isang luma at kalawanging lata ng biskit na nakapatong sa ibabaw ng isang munting cabinet. Dahil sa impact ng pagkakatama, ang lata ay tumagilid at bumukas. Ang takip nito, maraming mga lumang resibo at barya ang nagkalat sa sahig. Ngunit may isang bagay na lumipad at dahan-dahang lumapag sa paanan ko. Yumuko ako para pulutin ang isang piraso ng papel na nakataob. Nang baligtarin ko ito, tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa aking buong katawan. Hindi ito isang simpleng papel. Isa itong litrato. Isang kupas na larawan ng isang dambuhalang mansyon na may malawak na hardin at mga mamahaling sasakyan sa harap. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita sa isang eleganteng sulat kamay. Para sa aking tagapagmana, huwag mong kalilimutan ang iyong tunay na tahanan. Tumingala ako kay Leo na noon ay tila estatwang nakatayo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Mabilis niyang inagaw ang litrato mula sa aking kamay. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila may itinatagong lihim na biglang nabulgar. Sino ba talaga ang lalaking ito na pinangakuan ko ng pagsasama sa hirap at ginhawa? Bakit ang isang taong nakatira sa ganitong uri ng kahirapan ay may hawak na alaala ng isang marangyang buhay na tila kinuha mula sa isang panaginip? Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging mas mabigat pa sa semento, at ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis na tibok ng aking puso na tila babasag sa aking dibdib. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang katotohanang iniwan ako ng lalaking pinaglaanan ko ng 7 taon o ang pakiramdam na ang bawat sulok ng silid na ito ay unti-unting sumasakal sa aking paghinga. Paggising ko sa unang umaga, bilang asawa ni Leo, hindi ang halik ng isang nagmamahal ang sumalubong sa akin, kundi ang nakapapasong init ng araw na tumatagos sa butas-butas na bubong na yero. Ang hangin ay amoy kalawang at luma, isang malupit na paalala na ang marangyang pangarap ko ay natunaw na at napalitan ng isang realidad na kasing dumi ng sahig na semento. Wala na si Leo sa aking tabi. Ang tanging naiwan niya ay ang gusot na kumot at ang amoy ng sabon at pawis na tila pilit na kumakapit sa aking mga balat. Tumayo ako at sinubukang ayusin ang aking sarili. Tiningnan ko ang aking puting bestido na nakasampay sa isang pako sa dingding. Ang ilalim nito ay may mga mantsa na ng putik at alikabok. Tila isang sugatang ibon na hindi na muling makakalipad. Kinuha ko ang aking pitaka at tiningnan ang natitirang barya. Sapat lang ito para sa ilang pirasong tuyo at isang takal ng bigas. Ito na ang buhay ko ngayon. Isang buhay na binibilang ang bawat sentimo. Isang buhay na kailangang lunukin ng dangal para lamang hindi ko malamang sikmura. Habang naglalakad ako patungo sa maliit na palengke sa dulo ng iskinita, naramdaman ko ang mga mata ng mga kapitbahay na sumusunod sa bawat galaw ko. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga latigo na humahampas sa aking likuran. Ngunit ang mas matinding dagok ay nangyari nang makarating ako sa tapat ng isang tindahan ng mga gulay. Doon, nakatayo ang isang babaeng balot ng mamahaling sutla. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pangungutya. Si Doña Imelda, ang ina ni Mark. Ang babaeng dati ay tinatawag kong mama, ngunit ngayon ay tila isang estrangherong handa akong tapakan hanggang sa maging abo. Tingnan niyo nga naman ang tadhana. Ang boses niya ay matalim at puno ng kamandag. Sapat na para tumigil ang mga tao sa kanilang ginagawa.
Ang babaeng nagpumilit pumasok sa aming pamilya, ngayon ay namamalimos na ng pansin sa gitna ng dumi. Akala mo ba, Angela, na sa pagpapakasal mo sa isang hamak na laborer ay makakaganti ka sa amin? Look at you! Mukha kang basahan na itinapon sa kalsada. Ramdam ko ang pag-akyat ng dugo sa aking mukha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding hiya. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang aking maliit na supot ng bigas. Wala po akong ginagawang masama sa inyo, Doña Imelda. Namumuhay lang po kami ng marangal. Ang pilit kong sagot, bagamat ang boses ko ay halos maglaho na sa hangin. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang pirasong barya. Sa isang mabilis na galaw, binitawan niya ang mga ito sa aking paanan. Ang tunog ng mga metal na tumatama sa matigas na semento ay tila isang sampal na umalingaw-ngaw sa aking pandama. Ayan, pambili mo ng ulam niyo ng asawa mong kargador. Huwag mo nang susubukang lumapit muli kay Mark. Nakakahiya na naging bahagi ka ng buhay niya, kahit sandali lang. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga mata ay nakapako sa mga baryang nagkalat sa dumi. Gusto kong umiyak. Gusto kong tumakbo papalayo. Ngunit ang aking mga paa ay tila nabaon na sa semento. Sa gitna ng aking pagkakapako, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Isang kamay na magaspang ngunit may dalang kakaibang lakas. Tumingala ako at nakita ko si Leo. Ang kanyang suot na t-shirt ay basa ng pawis at may mga bakas ng semento mula sa konstruksyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pulutin mo yan! Ang utos ni Leo kay Doña Imelda. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may dalang banta na tila isang kulog bago ang malakas na bagyo. Pulutin mo ang bawat sentimong itinapon mo bago ko kalimutan na ikaw ay isang matanda. Ang mukha ni Doña Imelda ay namutla sa gulat. Hindi siya makapaniwala na may isang taong mangangahas na sumagot sa kanya ng ganoon. Ngunit bago pa man siya makasagot, hinila na ako ni Leo papalayo. Ang kanyang hawak sa aking kamay ay mahigpit at tila nagsasabing hindi niya ako bibitawan. Pagbalik namin sa aming maliit na silid, ang katahimikan ay muling bumalot sa amin. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na kasing bigat ng dati. Bakit mo ginawa yun, Leo? Mas lalo lang silang magagalit sa atin. Ang tanong ko habang pinupunasan ang aking mga luha. Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya sa isang lumang aparador at kinuha ang isang sobreng nakatago sa ilalim ng kanyang mga damit. Iniabot niya ito sa akin. Huwag mong hayaang tapakan nila ang pagkatao mo, Angela. Hindi tayo laging ganito. May mga bagay akong kailangang ayusin, ngunit pangako, hindi ka na muling luluha sa harap nila. Binuksan ko ang sobre at laking gulat ko nang makita ang isang sulat mula sa isang bangko. Isa itong abiso tungkol sa isang account na matagal nang hindi nagagalaw. At ang halagang nakasulat doon ay sapat na para makabili ng isang buong gusali. Ngunit ang kasing gulat ng halagang yon ay ang pangalang nakasulat sa itaas ng dokumento. Leonardo Valdemar. Ang apelyidong yon. Ang apelyido ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa na nabalitaang nawala ang tagapagmana 10 taon na ang nakalilipas. Napatingin ako kay Leo. Ang aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Leo, sino ka ba talaga? Ang tanong ko na halos pabulong na lamang. Ngunit bago siya makasagot, isang malakas na pagkatok ang narinig namin mula sa aming pintuan. Ang tunog ng mga kamaong humahampas sa kahoy ay tila isang babala. Pagbukas ng pinto, nakatayo ang aming landlord, si Aling Nena, na may hawak na isang pirasong papel. Paalisin na kayo rito. Ang wika niya ng walang anumang emosyon. Binili na ng mga Valdemar ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito at ang utos,
Kailangang gibain ang lahat ng nakatayo rito bukas na bukas din. Tiningnan ko si Leo at nakita ko ang pagdidilim ng kanyang paningin. Ang mga Valdemar, ang sarili niyang pamilya ang nagpapalaya sa amin. Saan kami pupunta sa gitna ng dilim? Ang tanong na yon ay tila isang malalim na hukay na naghihintay na lamunin ang aming natitirang pag-asa. Alis na tayo rito, Angela. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang matulog sa kalsada. Ang boses ni Leo ay matatag, ngunit bakas dito ang pagod na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Habang sinasabi niya iyon, dahan-dahan niyang inilalagay ang aming iilang pirasong damit sa loob ng isang kupas na sako. Nakatingin lang ako sa kanya. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang balitang pagpapalaya sa amin ay tila isang malaking alon na muling nagtangay sa kakarampot na kapayapaang sinisikap naming itayo. Ang bawat kaluskos ng plastik at ang tunog ng pag-urong ng mga lumang karton ay tila mga tinik na tumutusok sa aking pandama. Hindi ko mapigilang isipin ang pangalang nabasa ko sa dokumento. Valdemar. Isang pangalang kasing kinang ng ginto, ngunit kasing lamig ng bakal. Bakit kailangang magdusa ng isang taong nagtataglay ng ganoong pangalan sa ilalim ng bubong na halos gumuho na? At bakit tila ang sarili niyang dugo ang humahabol sa amin para tuluyan kaming ilubog sa putik? Lumipas ang ilang araw at pansamantala kaming nakahanap ng silid sa isang masiksikang bahagi ng barangay. Mas maliit ito, mas mainit, at mas maingay. Tuwing madaling araw ay umaalis si Leo para magtrabaho sa konstruksyon at tuwing gabi ay bumabalik siyang tila lantang gulay. Ang kanyang suot na damit ay puti na sa tuyong, semento at pawis. Isang gabi, ang pagdating niya ay hindi katulad ng yang dati. Ang mga hakbang niya sa hagdanang kahoy ay mabigat at hindi diretsado. Pagbukas ng pinto, nakita ko siyang hapong-hapo. Ang kanyang kanang kamay ay balot ng isang maduming basahan na ngayon ay basang-basa na ng pulang likido. Leo, anong nangyari sa'yo? Ang aking pagsigaw ay puno ng takot. Mabilis akong lumapit sa kanya at inalalayan siyang maupo sa kama. Ang amoy ng bakal at sariwang sugat ay agad na humalo sa amoy ng semento sa silid. Wala ito, Angela. Nagkamali lang ng bitaw ang kasama ko sa mga bakal. Gasgas lang ito. Ang pilit niyang pagpapakalma sa akin, ngunit nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga labi at ang pamumutla ng kanyang mukha. Dali-dali kong kinuha ang aking maliit na pitaka. Doon, may natitira pa akong ilang barya na itinabi ko sana para sa aming kakainin bukas. Hindi ako nag-atubili. Lumabas ako ng bahay at tumakbo patungo sa maliit na butika sa kanto. Binili ko ang pinakamurang panlinis ng sugat at benda. Sa bawat hakbang ko pabalik, ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang panalangin na sana ay wag lumala ang kanyang kalagayan. Pagbalik ko, dahan-dahan kong tinanggal ang maduming basahan sa kanyang kamay. Isang malalim na hiwa ang bumadya sa akin, tila isang bibig na humihingi ng tulong. Kumuha ako ng malinis na tubig at sinimulang linisin ang kanyang sugat. Ramdam ko ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan sa bawat dampi ng bulak, ngunit hindi siya dumaing. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ko ay ang aming malalim na paghinga at ang mahinang pag-ikot ng aming lumang electric fan. Tumingala ako at nakitang nakatitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng galit sa mundo, ay biglang lumambot. May isang uri ng kislap doon na hindi ko maipaliwanag. Isang kislap ng pagkilala, ng pasasalamat, at marahil ng isang bagay na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Sa loob ng maliit at mainit na silid na yon, tila nawala ang lahat ng aming problema. Ang tanging mahalaga ay ang init ng aming mga balat na nagdidikit at ang pag-aalagang tanging kami lang ang nakakaalam. Bakit mo ito ginagawa, Angela? Ang tanong niya sa isang boses
na tila isang bulong sa hangin. Isang hamak na laborer lang ako. Isang taong walang maibibigay sa'yo kundi hirap. Dahil asawa kita, Leo, ang sagot ko habang maingat na itinatali ang benda sa kanyang kamay. At sa mundong ito na walang ibang ginawa, kundi saktan tayo. Tayo lang ang magkatuwang. Hindi baling walang yaman. Basta't may isang taong hindi bibitaw sa gitna ng unos. Isang sandali kaming nanatiling ganoon. Ang aking kamay ay nasa ibabaw ng kanyang benda at ang kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking pisngi. Ang kalyo sa kanyang palad ay tila isang parangal ng kanyang pagsisikap para sa akin. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay biglang nabasag ng tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sinagot ni Leo ang tawag. Habang nakikinig siya, nakita ko ang muling pagbabago ng kanyang mukha. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na puot. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya at pagkatapos ay pinatay ang tawag. Sino yon? Ang tanong ko nang may halong kaba. Ang abogado ng mga Valdemar. Ang sagot niya. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Gusto nila akong makita. May kinalaman ito sa pamanang iniwan ng ama ko na pilit nilang itinatago sa akin sa loob ng 10 taon, ngunit may isang kondisyon silang ibinigay. Ano yon? Ang tanong ko. Tumingin siya sa akin nang may matinding pighati. Kailangan kitang iwan. Kailangan kong patunayan na wala akong kinalaman sa isang babaeng tulad mo para makuha ko ang yaman na nararapat sa akin. Naramdaman ko ang muling pagdurog ng aking puso. Ang lahat ba ng pag-aalaga ko, ang lahat ba ng pagsasama namin sa hirap, ay matatapos lang sa isang kondisyon? Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, tila nagbabadya ng isang bagyong hindi lang sa langit manggagaling, kundi sa mismong pundasyon ng aming bagong silang na pag-ibig. Iwan mo ako, Leo. Huwag mong hayaang mawala ang para sa'yo dahil lang sa isang taong tulad ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga tipak ng yelo na lumalabas sa aking bibig, masakit at nakamamanhid. Habang sinasabi ko ito, dahan-dahan kong inaayos ang kanyang kumot. Tila ba ito na ang huling pagkakataon na magagawa ko siyang pagsilbihan bilang asawa? Ang liwanag mula sa bintana ay nagpapakita ng pagod sa kanyang mukha at sa bawat paghinga niya, nararamdaman ko ang bigat ng mundong nakadagan sa aming dalawa. Ang yaman ng mga Valdemar ay isang pangarap na para sa akin ay isang sumpa dahil ito ang pader na unti-unting naghihiwalay sa aming mga puso. Hindi sumagot si Leo. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay ng mas mahigpit. Ang kanyang benda ay bahagyang nadidiktahan ng dumi, ngunit ang init ng kanyang palad ay nananatiling buhay. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magdilim ng husto. Ang hangin ay humahampas sa aming marupok na dingding, lumilikha ng isang tunog na tila isang dambuhalang nilalang na pilit kaming nilalamon. Ang ulan ay bumagsak ng may matinding bagsik. Ang bawat patak na tumatama sa aming yero ay tila libu-libong maliliit na bato na nagpapaalala sa amin kung gaano kami kahina sa harap ng kalikasan. Ngunit sa gitna ng galit ng bagyo, isang kakaibang tunog ang narinig ko. Hindi ito ang sipol ng hangin o ang lagitik ng mga sanga ng puno. Isa itong matinis at nanginginig na tinig. Isang tinig na puno ng takot at pighati. Tila ba may isang nilalang na humihingi ng saklolo sa labas mismo ng aming pintuan. Nagkatinginan kami ni Leo at sa isang iglap, tila naglaho ang aming pinag-uusapang problema. Mabilis niyang binuksan ang pinto at ang malamig na hangin at ulan ay agad na pumasok sa loob, nagdadala ng basang amoy ng lupa. Doon, sa gitna ng basang semento, nakalagay ang isang basket na balot ng isang luma at basang kumot. Nang buksan namin ito, tumambad sa amin ang isang sanggol, maliit, nanginginig sa ginaw, at ang kanyang mga mata
ay halos hindi na maibukas dahil sa tindi ng pag-iyak. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Tila ba lumalaban siya sa kamatayan sa gitna ng kawalang-awa ng mga taong nag-iwan sa kanya. Sa loob ng basket, may isang lukot na papel na may nakasulat na isang pangalan, Lina. Agad kong kinuha ang sanggol at idinikit sa aking dibdib. Pilit na ibinibigay ang init ng aking katawan para sa kanyang nanlalamig na balat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pintig sa aking puso. Isang pintig na hindi ko kailanman naramdaman para kay Mark o kahit sa aking sarili. Ito ang dalisay na pag-ibig ng isang ina para sa isang anak na hindi sa kanya nagmula, ngunit sa kanya na ibinigay ng tadhana. Ang bawat mahinang paghikbi ni Lina ay tila isang utos sa akin na protektahan siya kahit anong mangyari. Leo, tingnan mo siya. Ang bulong ko habang hindi maalis ang aking tingin sa mukha ng sanggol. Iniwan siya sa atin. Sa gitna ng lahat ng hirap natin, may isang buhay na mas nangangailangan sa atin. Lumapit si Leo at dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Lina. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila nahalinhan ng isang malalim na awa. Kailangan nating alagaan siya, Angela. Ngunit alam mo ang sitwasyon natin. Wala tayong pera para sa gatas. Wala tayong maayos na tirahan. Paano natin siya bubuhayin? Lumipas ang magdamag na kami ay hindi natulog. Ginamit ko ang natitirang asukal para gumawa ng kaunting maligamgam na tubig para sa sanggol, habang si Leo naman ay pilit na tinatakpan ng mga butas sa bubong para hindi mabasa si Lina. Ngunit ang aming sandaling kapayapaan ay muling nabasag ng kinaumagahan. Isang malakas na paghampas sa aming pinto ang nagpagising sa amin. Sa labas, nakatayo ang dalawang opisyal mula sa gobyerno, kasama ang aming landlord na si Aling Nena na may masamang tingin. Nakatanggap kami ng ulat na may sanggol kayong itinatago rito. Ang wika ng isang babaeng nakauniforme. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng malasakit. Sa ilalim ng batas, kailangan naming suriin kung may kakayahan kayong magpalaki ng bata. At sa nakikita ko ngayon, walang kuryente, butas ang bubong, at walang sapat na pagkain, hindi kayo karapat-dapat na maging mga magulang. Kailangan naming kunin ang bata. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Niyakap ko ng mahigpit si Lina. Tila ba kung bibitawan ko siya ay tuluyan na ring guguho ang aking mundo. Hindi. Nakita namin siya sa gitna ng bagyo. Kung hindi dahil sa amin, namatay na siya. Ang sigaw ko habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Tumingin ako kay Leo, humihingi ng tulong. Ngunit nakita ko ang kanyang pagkuyom ng mga kamao. Ang kanyang pamilya, ang mga Valdemar, ay may koneksyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Isang tawag lang nila at siguradong mawawala sa amin si Lina. Sa gitna ng aming sariling unos, may isang anghel na ipinadala ang langit. Pero hanggang kailan namin siya kayang protektahan kung ang mundo mismo ang gustong bumawi sa kanya dahil lamang sa kami ay mahirap? Saan kami kukuha ng lakas kung ang bawat hakbang namin ay may kaaway na naghihintay na kami ay bumagsak? Huwag mong ipagpalit ang iyong kinabukasan sa isang batang hindi mo naman kadugo, Angela. Isang malaking pagkakamali ang ginagawa mo. Ang mga salitang yon ni Aling Nena ay tila mga linta na sumisip-sip sa aking natitirang lakas. Nakatayo ako sa gitna ng aming maliit na silid, yakap-yakap ang nanginginig na katawan ni Lina habang ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil sa paghampas sa aming marupok na bubong. Ang bawat mahinang pag-ungol ng sanggol ay tila isang kutsilyo na humahati sa aking dibdib. Mainit siya. Masyadong mainit para sa isang nilalang. Nakakaunti pa lamang ang naranasang araw sa mundong ito. Tiningnan ko ang aking sarili sa harap ng isang maliit at basag na salamin. Ang aking mahabang buhok na dati ay ipinagmamalaki ni Mark dahil sa kintab at haba nito, ay ngayon ay nakatali na lamang ng pasumala.
Ito na lang ang tanging bagay na natitira sa aking dating pagkatao. Ngunit nang tignan ko ang lata ng gatas ni Lina na wala ng laman at ang maliit na botelya ng gamot na tuyong-tuyo na, alam ko na ang dapat kong gawin. Gaano ba kabigat ang halaga ng pagiging isang ina? Handa ko bang ibigay ang huling piraso ng aking kagandahan para sa isang buhay na hindi sa akin nagmula? Dahan-dahan kong kinuha ang matalas na gunting na ginagamit ko sa pananahi. Ang bawat paggalaw ng bakal ay tila isang mabigat na pasanin. Hinawakan ko ang isang makapal na bahagi ng aking buhok. Sa bawat pag-ipit ng gunting, naramdaman ko ang isang uri ng hapdi na hindi nanggagaling sa balat, kundi sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang mga hibla ng buhok ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila mga itim na pakpak ng isang ibong hindi na muling makakalipad. Sa bawat paglagas ng aking buhok, tila may bahagi ng aking nakaraan na tuluyan ng namamatay at isang bagong Angela ang isinisilang sa gitna ng hirap, isang ina na walang takot na isakripisyo ang lahat. Nang hapong iyon, dala ko ang kakarampot na perang nakuha ko mula sa pagbebenta ng aking buhok. Binili ko ang pinakamahalagang gamot at isang dilatang gatas para kay Lina. Pag-uwi ko, nakita ko si Leo na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga bagong paltos mula sa pagtatrabaho ng 3 shift sa konstruksyon. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pighati na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga magaspang na daliri ay dahan-dahang humaplos sa aking maikli at gupit-gupit na buhok. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay ay sapat na para malaman ko ang kanyang nararamdaman. Hinila niya ako sa isang mahigpit na yakap. At doon, sa gitna ng aming paghihikahos, naramdaman ko ang isang uri ng init na mas masarap pa sa anumang yaman. Isang golden moment na tila nagpatigil sa mundo. Ang pagkilala niya sa aking sakripisyo nang walang anumang paghuhusga. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng aming barong-barong. Ang putik sa kalsada ay tumalamsik sa aming dingding nang dumaan ito. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Mark. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang aming kalagayan. Kaya mo pala akong tiisin, Angela, para lang sa buhay na ito? Mukha ka ng katulong. Ang wika niya, ang bawat salita ay tila may kasamang lason. Nabalitaan ko ang tungkol sa batang kinuha niyo. Akala niyo ba ay ganoon kadaling maging magulang? Isang tawag ko lang sa mga awtoridad at siguradong kukunin nila ang batang yan dahil sa dumi ng kinalalagyan niyo. Naramdaman ko ang muling pag-akyat ng pait sa aking lalamunan. Isang lasa na tila mas matindi pa sa anumang gamot na naipainom ko kay Lina. Nakatayo si Mark sa harap ko. Ang kanyang malinis at mamahaling suot ay tila isang sampal sa aking mukha na pilit itinatago ang mga bakas ng uling at luha. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang lason. Unti-unting pinapatay ang kakarampot na dangal na pilit kong itinatayo sa gitna ng aming paghihikahos. Umalis ka na, Mark. Ang boses ko ay mahina, ngunit may dalang bigat na tila nagmula sa kailaliman ng aking pagkatao. Wala kang karapatang pumunta rito at diktahan kung paano ko bubuhayin ang anak ko. Hindi mo kailanman maiintindihan ang sakripisyong handa kong gawin para sa kanya. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang bintana ng kanyang sasakyan ay muling tumaas ng bahagya. Tila ba ayaw niyang mahaluan ng aming hangin ang loob ng kanyang marangyang mundo. Anak, nagpapatawa ka ba, Angela? Pinulot niyo lang ang batang iyan sa basura. Isang tawag ko lang sa DSWD, siguradong sa orphanage ang tuloy niyan. Huwag mong sabihing ang kakarampot na barya mula sa gupit mong buhok
ang ipapakain mo sa kanya habang buhay. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Leo sa aking balikat. Ang kanyang mga daliri na puno ng paltos ay tila nagbibigay sa akin ng init na kailangan ko para hindi tuluyang manghina. Humarap si Leo kay Mark. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na matagal na niyang kinikimkim. Sa isang sandali, ang ugong ng makina ng sasakyan ay tila naging isang nagbabantang hayop na handang manakmal sa katahimikan ng paligid. Umalis ka na, Mark. Huwag mong hintayin na makalimutan ko ang aking pasensya. Ang wika ni Leo sa isang boses na mababa, ngunit tila yumanig sa kalsadang puno ng putik. Ang yaman mo ay hindi sapat para bilhin ang pagkatao namin. At ang batang ito, siya ay amin. Hinding-hindi mo siya mahahawakan. Sa isang mabilis na galaw, pinasibat ni Mark ang kanyang sasakyan, nagdudulot ng talsik ng maduming tubig sa aming mga damit. Nanatili kaming nakatayo ni Leo sa gitna ng iskinita, basa at puno ng putik, habang ang amoy ng usok ng sasakyan ay dahan-dahang naglalaho. Tumingin ako kay Leo at sa gitna ng aking takot, naramdaman ko ang isang kakaibang sakit sa aking puson, isang kirot na tila humihila sa aking katinuan. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Leo, ang tanging nasabi ko bago ko naramdaman ang isang mainit na likidong dumadaloy sa aking hita. Tila isang masamang pangitain sa gitna ng aming pakikipaglaban. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ko ang pamumutla ng mukha ni Leo habang siya ay sumisigaw ng aking pangalan. Sa gitna ng aming pangarap na protektahan si Lina, may isa pa palang buhay sa loob ko na tila nagbabadyang bumitaw bago pa man ito makakita ng liwanag. Wala na ang bata, Mrs. Pasensya na, hindi kinaya ng iyong katawan ang tindi ng stress at gutom. Ang boses ng doktor ay tila isang malamig na hanging umiihip sa isang abandonadong sementeryo. Walang emosyon, walang kulay, at puno ng pait. Nakahiga ako sa isang manipis at matigas na stretcher sa loob ng pampublikong ospital kung saan ang amoy ng gamot at chlorine ay tila nakikipag-agawan sa amoy ng siksikang mga pasyente. Ang puting kisame sa itaas ko ay may mga bitak na tila mga pilat ng aking sariling buhay. Nararamdaman ko ang isang matinding kahungkagan sa loob ng aking puson. Isang puwang na hindi na kailanman mapupunan ng kahit anong saya. Nawala na ang munting buhay na sana ay magiging bunga ng aming pagsasama ni Leo. Sa gitna ng dilim, nawala na ang pangarap na akala ko ay magbibigay sa akin ng dahilan para bumangon sa bawat umaga. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin sa gilid. Doon, nakita ko si Leo. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang yumayanig. Isang piping saksi sa isang lalaking pilit, itinatago ang kanyang pagkadurog. Ang kanyang suot na t-shirt ay punit na sa gilid at may mga bakas ng semento na tila naging bahagi na ng kanyang balat. Angela, patawarin mo ako. Ang bulong niya nang sa wakas ay tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagsisisi. Tinanggal ako sa trabaho kanina. Sinabihan ako ng foreman na may nag-utos daw mula sa itaas na huwag na akong pabalikin. Alam nating dalawa kung sino ang may gawa nito. Dahil sa akin, dahil sa pagiging mahina ko, wala man lang akong nagawa para iligtas ang anak natin. Wala man lang tayong pambili ng maayos na pagkain para lumakas ka. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng lakas ay tila nanginginig na ngayon sa takot. Isang golden moment ng aming pinagsamang pighati ang namuo sa pagitan namin. Hindi dahil sa mayroon kaming yaman, kundi dahil sa sandaling iyon, kaming dalawa lamang ang nakakaunawa sa lalim ng sugat na iniwan ng mundong ito.
Sa loob ng maingay at magulong ward ng ospital, ang aming mga kamay na nagkakapit ay tila ang tanging matatag na pundasyon sa gitna ng gumuguho naming daigdig. Hindi mo kasalanan, Leo. Ang sabi ko sa isang boses na hindi ko na makilala. Isang boses na tila galing sa isang pusong naging bato na. Hindi tayo ang may kasalanan kung bakit malupit ang mundo. Ngunit kasalanan natin kung hahayaan nating patuloy nila tayong tapakan. Inalala ko ang mukha ni Mark at ang ngiti ng kanyang ina. Inalala ko ang bawat sulyap ng pangungutya at ang bawat salitang tila mga latigo na humahampas sa aking dangal. Isang kakaibang init ang nagsimulang dumaloy sa aking mga ugat. Hindi na ito ang init ng lagnat o ang init ng kahiyan. Ito ay ang init ng isang nagbabagang uling na handang manunog. Sa bawat patak ng luha na dumadaloy sa aking pisngi, tila may isang bahagi ng aking kahinaan ang sumasama sa agos. Kinuha ko ang aking kumot at dahan-dahang bumangon, kahit na ang bawat galaw ko ay tila may kasamang kutsilyong sumasaksak sa aking katawan. Tiningnan ko si Leo nang may bagong determinasyon. Huwag ka nang hihingi ng tawad, Leo. Mula sa araw na ito, hindi na ako muling luluha para sa kanila. Hindi na ako muling yuyuko sa harap ng kahit na sinong Valdemar o kahit na sinong nagnakaw ng ating pangarap. Kung kailangang maging matigas ako para protektahan ka at si Lina, gagawin ko. Niyakap ako ni Leo. Ang kanyang paghinga ay bumibigat sa aking balikat. Ang aming pagyakap ay hindi na tulad ng dati na puno ng takot. Ito ay isang yakap ng dalawang sundalong handang sumabak sa digmaan. Ngunit sa likod ng aking tapang, may isang lihim na takot na nagsimulang mamuo sa aking isipan. Paano kung ang pagbabagong ito ay maglayo sa akin sa taong tunay na nagmamahal sa akin? At habang papalabas kami ng ospital, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap namin. Ang bintana ay hindi bumaba, ngunit naramdaman ko ang isang pares ng mga matang nakatingin sa amin. Mga matang tila naghihintay ng susunod naming pagkakamali. Sino pa ang handang sumira sa amin ngayong wala na kaming matalo? Walang halaga ang luha kung hindi ito magiging bala. Ang boses ko sa loob ng aking isipan ay tila isang malamig na bulong na nagmumula sa kailaliman ng aking pagkatao. Nakatayo ako sa harap ng aming maliit at kalawanging kalan. Ang aking mga kamay ay puti na sa harina at ang amoy ng gata ng niyog ay dahan-dahang humahalimuyak sa loob ng aming masikip na silid. Ang bawat pag-ikot ng aking sandok sa malapot na hinalo ay tila isang ritual ng paghihiganti. Masakit pa ang aking katawan. Nararamdaman ko pa ang kirot sa aking puson mula sa pagkawala ng aking anak. Ngunit bawat tindi ng sakit ay ginagawa kong lakas para sa bawat halo. Ito ang turo ng aking ina. Sa gitna ng pait ng buhay, tanging ang tamis ng pagsisikap ang makakapagligtas sa iyo. Gumagawa ako ng kakanin, ang tanging bagay na alam kong gawin ng buong puso. Habang ang asukal ay dahan-dahang natutunaw at nagiging kulay ginto, iniisip ko ang bawat pangungutya ni Doña Imelda at ang bawat tawa ni Mark. Gagawin kong hagdan ang bawat dumi na ipinukol nila sa akin. Angela, magpahinga ka na muna. Kagagaling mo lang sa ospital, baka bumuka ang mga sugat mo. Ang boses ni Leo ay puno ng pag-aalala habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay may mga bagong galos mula sa paghahanap ng kung ano-anong racket sa labas. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging pansin niya ay ang butil-butil na pawis sa aking noo. Kinuha niya ang isang malinis na bimpo at dahan-dahang pinunasan ang aking muka. Isang golden moment sa gitna ng mainit na kusina. Ang kanyang paghawak ay tila isang basbas na nagpapatunay na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. I'm okay, Leo. Hindi ako pwedeng tumigil. I need to do this for us. And for Lina. Ang sagot ko habang pinipilit na hindi manginig ang aking boses.
Nang sumapit ang hapon, bitbit ni Leo ang mga bilaw ng aking kakanin. Inilibot niya ito sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw. Sumisigaw sa mga kalsada, inaalok ang bawat dumadaan. Habang ako naman ay naiiwan sa bahay, nag-aalaga kay Lina at naghahanda para sa susunod na batch. Ang aming buhay ay naging isang siklo ng pagod at pag-asa. Bawat sentimong kinikita namin ay iniingatan namin na tila ito ay ginto. Isang araw, habang nagtitinda si Leo sa tapat ng isang malaking opisina sa Makati, isang marangyang sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Isang babaeng may edad na ngunit napaka-elegante ng hitsura ang bumaba. Kumuha siya ng isang piraso ng kakanin, tinikman ito, at biglang natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila ba may naalala siyang isang mahalagang bagay mula sa kanyang nakaraan. Sino ang gumawa nito? Ang tanong ng babae. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may halong pagkamangha. Ang asawa ko po, ma'am. Ang sagot ni Leo ng may pagmamalaki. Kumuha ang babae ng isang card mula sa kanyang pitaka at iniabot ito kay Leo. Sabihin mo sa asawa mo, gusto ko siyang makausap. Ako ang may-ari ng Heritage Hotel at matagal na akong naghahanap ng lasang ganito. Isang lasang may kwento at may kaluluwa. Nang iuwi ni Leo ang card na yon sa akin, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ito na ba ang pintong matagal ko nang kinakatok? Ngunit sa likod ng card, may isang maliit na logo na nagpabilis sa aking kaba. Ang Heritage Hotel ay bahagi ng korporasyon na pinapatakbo ng mga Valdemar. Isang malaking sugal ang pumasok sa lungga ng leon. Kung tatanggapin ko ang alok na ito, mapapalapit ako sa mga taong sumira sa akin. Ngunit kung tatanggihan ko, habang buhay kaming mabubuhay sa dilim. Tumingin ako kay Lina na himbing na natutulog at pagkatapos ay kay Leo. Angela, sigurado ka ba rito? Ang tanong ni Leo. Bakas ang pangamba sa kanyang mukha dahil alam niya ang panganib. Ito lang ang paraan, Leo. Kakainin natin sila mula sa loob. Ang sagot ko habang mahigpit na hawak ang card. Ngunit habang inihahanda ko ang aking sarili para sa paghaharap, isang lihim na mensahe ang dumating sa aking lumang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nakasulat, "Huwag kang pupunta sa Heritage Hotel kung gusto mong manatiling ligtas si Lina." Sino ang nagpadala nito? At bakit tila alam nila ang bawat galaw namin? Ang tagumpay na abot kamay ko na ay biglang naging isang bitag na hindi ko alam kung paano takasan. Ang takot ay isang anino na nawawala lamang kapag hinarap mo ang liwanag. Ang mga salitang ito ang paulit-ulit na tumatatak sa aking isipan habang tinitingnan ko ang aking sarili sa harap ng salamin. Hindi na ang babaeng may mahaba at gusot na buhok ang nakikita ko. Ang aking buhok ay maikli na, maayos na nakaayos at nagbibigay ng diin sa aking mga mata na ngayon ay puno ng apoy at determinasyon. Suot ko ang isang simpleng terno na gawa sa telang abaka, isang pagpupugay sa aking pinagmulan. Ngunit ang bawat tahi nito ay pulido at nagpapakita ng isang reynang bumangon mula sa sariling abo. Sa labas ng aming bagong maliit na bahay, na hindi nabutas ang bubong at may maayos na bakod, naghihintay si Leo. Hindi na siya ang kargador na madumi ang t-shirt. Suot niya ang isang malinis na barong, ang kanyang tindig ay tuwid, at ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na handang sumalag sa anumang bagyo. Sa kanyang mga bisig ay mahimbing na natutulog si Lina, ang aming munting anghel na naging dahilan kung bakit hindi kami sumuko sa kabila ng mga lihim na pagbabanta. Angela, handa ka na ba? Ang tanong ni Leo ay may kasamang mahigpit na hawak sa aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang agimat na nagbibigay sa akin ng lakas na kailangan ko para pumasok sa lungga ng kaaway. Handa na ako, Leo. Hindi na tayo ang biktima rito, ang sagot ko ng may buong katatagan. Pagdating namin sa Heritage Hotel,
Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila isang deklarasyon ng aking pagbabalik. Ang bango ng sariwang bulaklak ng jasmine at ang lamig ng aircon ay malayo sa amoy ng putik at init na nakasanayan namin. Ngunit hindi ako nabulag ng luho. Narito ako para sa isang misyon. Sa gitna ng malawak na ballroom kung saan nagtitipon ang mga pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa bansa, nakita ko siya. Si Doña Imelda. Nakasuot siya ng pulang bestido na tila sumisigaw ng kayabangan. Hawak ang isang baso ng champagne habang nakikipag-usap sa mga socialite. Sa tabi niya ay si Mark na mukhang balisa at tila nawawalan na ng kinang sa kanyang mga mata. Isang golden moment ang namayani nang magtama ang aming mga paningin. Ang baso sa kamay ni Doña Imelda ay bahagyang nayanig, sapat na para tumapon ang ilang patak ng alak sa kanyang mamahaling suot. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pangungutya ay napalitan ng isang matinding gulat na tila nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Angela, paano ka nakapasok dito? Ang kanyang boses ay nanginginig. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang mapanirang aura. Lumapit ako sa kanya nang may dahan-dahang hakbang. Ang bawat galaw ko ay puno ng biyaya at kapangyarihan. Hindi na ako ang Angela na tinapunan niyo ng barya sa palengke, Doña Imelda. Narito ako bilang inimbitahang panauhin ni Miss Sofia Valdemar, ang may-ari ng hotel na ito. Ang paligid ay biglang tumahimik. Tila ba ang lahat ng usapan ay huminto para pakinggan ang aking bawat salita. Si Mark ay akmang lalapit sa akin. Ang kanyang mga labi ay bumubuka, tila gustong humingi ng tawad. Ngunit isang tingin lang mula kay Leo ay sapat na para mapako siya sa kanyang kinatatayuan. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong kumpanya, Mark. Ang wika ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo sa aking baso. Ang pagbagsak ng inyong mga stocks, ang mga utang na hindi nyo na kayang bayaran. Nakakalungkot, hindi ba? Ang dating mapangapi, ngayon ay nagmamakaawa na para sa isang himala. Huwag kang magmalaki, Angela. Isang hamak na tindera ka lang. Ang sigaw ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa ballroom, ngunit walang sinumang kumampi sa kanya. Sa halip, ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga sa matandang babaeng nawawala na sa katinoan. Sa sandaling iyon, lumabas si Miss Sofia Valdemar mula sa gitna ng karamihan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Si Angela ang ating bagong katuwang sa pagtatayo ng Lina's Heritage Kitchen sa lahat ng aming hotel branches. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay ng bawat babaeng Pilipina na marunong lumaban. Ang tagumpay ay tila isang matamis na alak na dumadaloy sa aking lalamunan. Ngunit ang tunay na kaligayahan ay nang makita ko ang mukha ni Leo na nakangiti sa akin mula sa malayo. Hawak si Lina. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, isang waiter ang lumapit sa akin at may iniabot na isang maliit na papel. Nang buksan ko ito, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang pangalan ang nakasulat sa ibaba ng papel. Isang pangalang hindi ko inaasahang makikita muli. Ang mensahe ay, "Hindi pa tapos ang laban, Angela. Ang batang hawak ni Leo. Siguraduhin mong sa inyo nga siya." Napatingin ako kay Leo at kay Lina. Ang panginginig sa aking kalamnan ay bumalik. Anong lihim ang itinatago ng pinagmulan ni Lina? At bakit tila ang tagumpay ko ay muling nababalot ng isang panganib na hindi ko kayang makita? Ang bawat kislap ng diamante sa paligid ko ay tila mga matatalas na bubog na nagnanais sumugat sa aking lalamunan. Ang liwanag ng mga chandelier sa ballroom ay napakasilaw, ngunit sa loob ng aking dibdib ay may isang madilim na sulok na sinisimulang lamunin ng takot. Hawak ko ang maliit na papel. Ang bawat letra ng mensahe ay tila mga uod na gumagapang sa aking balat. Napatingin ako kay Leo na noon ay abala
sa pakikipag-usap sa ilang mga negosyante. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang paghawak kay Lina ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang bata ay isang banal na relic na hindi dapat madapuan ng anumang dumi? Paano kung ang anghel na nagligtas sa aming pagsasama ay siya ring magiging mitya ng aming pagkawasak? Angela, bakit namumutla ka? Ang boses ni Mark ay biglang sumulpot sa aking tabi. Mabaho ang kanyang hininga dahil sa alak at ang kanyang mga mata ay mapula. Tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang sa nakadamit ka na ng sutla? Ang dumi, Angela, ang dumi ay hindi nawawala kahit lagyan mo pa ng pabango. Hinarap ko siya nang may dahan-dahang paglingon. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbabadyang mabasag, ngunit ang aking muka ay nanatiling kasing tigas ng marmol. Ang tanging dumi na nakikita ko rito, Mark, ay ang anino mo. Bakit hindi ka pa umalis? Wala ka ng lugar sa mundong ito. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam mo ba kung kaninong anak ang batang iyan? Alam mo ba kung bakit siya iniwan sa tapat ng pinto niyo sa gitna ng bagyo? Lumapit siya sa akin, sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang galit. Hindi aksidente ang lahat, Angela. Ang batang yan ay bunga ng isang kasalanan na hinding-hindi mo matatanggap. Bago pa man siya makapagsalita, nang higit pa, naramdaman ko ang presensya ni Leo sa aking likuran. Ang hangin sa paligid namin ay biglang naging mabigat. Tila ba ang bawat hininga namin ay may kasamang kuryente. Hinawakan ni Leo ang braso ni Mark. Ang pagdiin ng kanyang mga daliri ay tila isang babala na ang pasensya niya ay nasa dulo na. Umalis ka na bago ko malimutan na nasa loob tayo ng isang pagtitipon. Ang wika ni Leo, ang kanyang boses ay tila isang mababang kulog na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang anumang laso na nais mong ikalat ay hindi tatatalab sa amin. Ngunit ang gulo ay hindi doon natapos. Sa kabilang panig ng ballroom, isang eksena ang dahan-dahang nabubuo. Si Doña Imelda, sa kanyang desperasyon na makuha ang atensyon ni Miss Sofia Valdemar, ay nagsimulang sumigaw. Ang kanyang boses ay matinis, tila isang basag na kristal na kumakaluskos sa katahimikan. Magnanakaw. Ninakaw niya ang recipe ng pamilya namin. Ang turo ni Doña Imelda sa akin ay puno ng panginginig. Ang babaeng iyan ay isang impostora. Ginamit niya ang anak ko para makaakyat sa lipunan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay tila mga mapanuring lens na nakatutok sa amin. Ngunit sa gitna ng kahihiyang pilit na ibinabato ni Doña Imelda, lumakad si Miss Sofia patungo sa gitna. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang martilyo ng hustisya. Sapat na, Imelda! Ang wika ni Miss Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na tila nagpatahimik sa buong silid. Nagawa na namin ang background check. Ang kumpanya niyo ang nagnakaw ng lupa mula sa mga magsasaka. At ang anak mo ang nanggamit sa katapatan ni Angela. Simula sa gabing ito, ang lahat ng kontrata ng Heritage Hotel sa inyong pamilya ay pinuputol na namin. Security, ilabas ang mga taong ito. Ang pagbagsak ni Doña Imelda ay tila isang dula-dulaan na walang palakpak. Ang kanyang pag-iyak at pagmakaawa habang kinakaladkad siya palabas ng mga gwardiya ay tila isang musika ng karma sa aking pandama. Ang bawat sentimong barya na itinapon niya sa akin noon sa palengke ay tila bumalik sa kanya sa anyo ng ganap na pagkaubos. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Paglingon ko kay Leo, nakita ko ang isang babaeng nakatayo sa may pintuan. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestido. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Lina. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay tila nagsasabi ng isang katotohanang hindi ko kayang tanggapin. Ang babaeng iyon, siya ang nasa lumang litrato
na nakita ko sa mga gamit ni Leo. Leo, ang bulong ng babae, ang boses niya ay tila isang kaluluwang nagbabalik mula sa hukay. Nahanap ko na kayo. Nahanap ko na ang anak ko. Ang puso ko ay tila tuluyan ng mabasag. Napatingin ako kay Leo at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa pamilyang pilit naming binuo sa loob ng isang kasinungalingan. Sino ba talaga ang tunay na ina ni Lina? At ano ang kinalaman ni Leo sa babaeng ito na tila may-ari ng kanyang nakaraan? Ibigay mo sa akin ang anak ko, Leo. Pagod na akong magtago sa dilim. Ang boses ng babaeng nasa pintuan ay tila isang matalim na aspil na itinusok sa aking pandama. Ang bawat salita niya ay may kasamang panginginig na tila isang marupok na lamat sa isang mamahaling florera. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang ballroom. Ang aking mga bisig ay mahigpit na nakayapos kay Lina na tila ba ang init ng aking katawan ay sapat na para itaboy ang masamang balitang ito. Ang bango ng mga bulaklak sa paligid ay biglang naging amoy ng isang luma at abandonadong silid. Naramdaman ko ang bawat hibla ng aking maikling buhok na tila tumitindig sa takot. Tumingin ako kay Leo. Ang kanyang tindig na dati ay tila isang matibay na tore ay dahan-dahang nanghina. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa akin ng direkta. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging mas maingay pa sa anumang sigaw. Monica, bakit ka narito? Ang boses ni Leo ay halos pabulong na lamang, ngunit sapat na para mawasak ang huling piraso ng aking pag-asa. Dahan-dahang lumapit ang babae. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila mga tibok ng isang pusong nagbabadyang tumigil. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang uri ng pighati na pamilyar sa aking sariling karanasan. Ako ang babaeng nasa litrato, Angela. At ang batang hawak mo, siya ang bunga ng isang nakaraang pilit na ibinaon ng mga Valdemar. Inalalaya ni Miss Sofia Valdemar ang babae, isang senyales na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Humarap sa akin si Leo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa aking mga balikat. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri, ang lamig ng kanyang balat na tila isang bangkay sa gitna ng karangyaan. Angela, kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang simula ni Leo, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ako ay isang Valdemar. Labo-labo ang buhay ko noon, puno ng rebellion laban sa aking ama dahil sa kanyang kalupitan. Si Monica ay ang babaeng minahal ko. Ngunit dahil sa utos ng pamilya, pinaghiwalay kami. Ang akala ko ay nawala na ang lahat hanggang sa iniwan si Lina sa tapat ng pinto natin. Hindi aksidente ang lahat, Angela. Alam ni Monica na sa akin lang magiging ligtas ang bata mula sa galit ng aking pamilya. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid. Ang lahat ba ng paghihirap namin sa barong-barong, ang lahat ba ng pagtitiis namin sa gutom at ulan, ay isa lamang bahagi ng kanyang pagtatago sa kanyang tunay na pagkatao? Pinagkatiwalaan ko siya ng aking buong buhay, ng aking sugatang puso, habang siya ay may hawak na susi sa isang mundong hinding-hindi ko kailanman maaabot. So, kailangan mong pumili ngayon, Leonardo. Ang boses ni Miss Sofia ay muling umalingaw-ngaw, puno ng lamig at autoridad. Bumalik ka sa pamilya Valdemar. Tanggapin mo ang iyong mana, ang iyong posisyon, at ang iyong tunay na anak. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong iwan ang mundong binuo mo kasama ang babaeng ito. Ang mga Valdemar ay hindi tumatanggap ng isang tindera ng kakanin sa loob ng kanilang mansyon. Napatingin ako sa aking mga kamay. Ang mga palad na ito
na puno ng kalyo mula sa paghahalo ng malagkit. Ang mga daliring ito na nasunog sa init ng kalan para lamang maitayo ang Lina's Heritage Kitchen. Sa sandaling iyon, isang matinding realisasyon ang sumampal sa akin. Ang aking tagumpay ay hindi nakadepende sa lalaking ito. Ang aking halaga ay hindi nasusukat sa kung anong apelyido ang dadalhin ko. Tumingin ako kay Leo, ang mga luha sa aking mata ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pagpapalaya. Hindi mo kailangang pumili, Leo, dahil ako na ang pipili para sa ating dalawa. Dahan-dahan kong iniabot si Lina kay Monica. Ang bawat sentimetro ng pagbitaw ko sa bata ay tila pagpunit sa aking sariling laman, ngunit alam ko na ito ang nararapat. Ang bata ay nangangailangan ng kanyang tunay na ina, at ang ina ay nangangailangan ng kanyang anak. Pagkatapos ay humarap ako kay Miss Sofia nang may tuwid na tindig at isang nangiting puno ng pait at tagumpay. Hindi ko kailangan ng inyong mansyon at lalong hindi ko kailangan ng inyong yaman. Ang wika ko sa isang boses na kasing linaw ng kristal. Ang Lina's Heritage Kitchen ay akin. Itinayo ko ito gamit ang sarili kong dugo at pawis. Leo, kung ang buhay mo ay narito sa gintong kulungang ito, manatili ka. Pero ako ay lalabas sa pintong yan ng may taas noo. Dahil ang tunay na reyna ay hindi nangangailangan ng korona mula sa mga taong walang puso. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad papalayo. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol ay tila isang martsa ng kalayaan. Narinig ko ang pagtawag ni Leo sa aking pangalan. Ang pighati sa kanyang boses ay tila isang sugat na bumubukas, ngunit hindi ako lumingon. Sa labas, ang gabi ay maliwanag. Ang mga bituin ay tila mga saksi sa aking muling pagsilang. Ngunit habang papasok ako sa aking sasakyan, isang itim na envelope ang nakita ko sa upuan. Nang buksan ko ito, walang sulat sa loob, kundi isang susi ng isang lumang bodega at isang address sa tabing dagat. Sa likod ng susi, may nakaukit na maliit na salita. Para sa tunay na tagapagmana ng dangal, sino ang nag-iwan nito? At ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng kalsadang ito na ako na ang nagmamaneho? Ang aking kwento ay hindi natatapos sa isang lalaki, kundi sa isang bagong simula na ako mismo ang susulat. Ang dagat ay tila isang dambuhalang dibdib na humihinga ng malalim sa ilalim ng liwanag ng buwan. Habang binabaybay ko ang daan patungo sa address na nakasulat sa papel, ang amoy ng ngalat at basang buhangin ay dahan-dahang humahalimuyak sa loob ng aking sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsadang semento ay tila isang pagbilang sa bawat hirap na aking ninaig. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangang tignan ang kinang ng lungsod na pilit akong nilamon. Dahil ang liwanag na aking hinahanap ay hindi nagmumula sa mga diamante, kundi sa apoy na nananatiling nagbabaga sa aking kalooban. Nakarating ako sa isang lumang bodega sa tabing dagat. Ang mga pader nito ay gawa sa luma at matitibay na bato, nababalot ng mga baging na tila mga kamay na pilit kumakapit sa nakaraan. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa kalawanging kandado ay tila isang piping pagsuko ng mga lihim na matagal nang itinatago. Sa pagbukas ng pinto, hindi alikabok ang sumalubong sa akin, kundi ang amoy ng pandan, banilya at sariwang gata, ang amoy ng aking pagkabata. Sa loob, tumambad sa akin ang mga kagamitan sa pagluluto na gawa sa tanso, mga malalaking kawa na makintab pa rin sa kabila ng panahon, at isang lumang aparador na puno ng mga sulat kamay na resipe. Sa ibabaw ng mesa, may isang huling liham mula kay Miss Sofia Valdemar. Doon ko nalaman ang katotohanan. Ang aking ina ay hindi lamang isang hamak na kusinera. Siya ang utak sa likod ng lahat ng tagumpay ng Heritage Hotel. Ang tunay na lumikha ng mga putahing nagpayaman sa mga Valdemar.
Ngunit pinili niyang mamuhay sa tahimik dahil sa pag-ibig sa aking ama. Ang bodegang ito ay ang kanyang tunay na legacy. Isang kaharian ng lasa na ngayon ay formal ng ipinapangalan sa akin. Nahanap mo rin ang iyong tunay na tahanan. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa aking gunita. Paglingon ko, nakita ko si Leo na nakatayo sa may pintuan. Wala na sa kanya ang mamahaling barong. Suot niya ang isang simpleng t-shirt na puti. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hindi nakikita. Bakit ka narito, Leo? Ang akala ko ay tinanggap mo na ang korona ng mga Valdemar. Ang wika ko. Pilit na pinapatatag ang aking boses sa kabila ng pangungulila na biglang gumuhit sa aking dibdib. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang banayad na himig. Pinirmahan ko na ang lahat ng papeles, Angela. Isinuko ko ang lahat ng mana at karapatan ko sa pangalang Valdemar kapalit ng isang bagay, ang kalayaan mo at ang seguridad ng Lina's Heritage Kitchen. Ibinigay ko ang lahat ng yaman para kay Monica at Lina para mabuhay sila ng walang takot sa pamilya ko. Ngunit para sa akin, ang tanging kayamanan na gusto kong panghawakan ay ang kamay ng babaeng hindi bumitaw sa akin nung wala akong kahit na ano. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang golden moment na ito ay hindi tungkol sa muling pagkakasama, kundi tungkol sa pagkilala sa aming mga sarili bilang mga taong buo na, mayroon man o walang yaman. Hinawakan niya ang aking kamay at sa sandaling iyon, ang kalyo sa aming mga palad ay nagtagpo. Mga pilat ng aming paglalakbay na ngayon ay naging simbolo ng aming tagumpay. Hindi na ako ang kargador na pinakasalan mo sa City Hall, Angela. Ang bulong niya habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang noo sa aking noo. At hindi ka na ang tindera na tinapakan ng mundo. Tayo ay 2 taong muling isinilang sa dalampasigang ito. Sa labas, ang bukang liwayway ay nagsimulang gumuhit ng kulay ginto at rosas sa langit. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang natutunaw. Tila ba ang lahat ng pait, ang lahat ng pagtataksil ni Mark at ang kalupitan ni Doña Imelda ay tuluyan ng itinaboy ng alon papalayo sa aming pampang. Nakita ko sa malayo ang imahe ni na Mark at ng kanyang ina na ngayon ay nababalitaang namumuhay sa isang maliit na paupahan. Pinagsisihan ang bawat pagkakamaling kanilang ginawa habang pinapanood ang aking pangalan na nagniningning sa bawat pahayagan. Ngunit hindi ko na sila nararamdaman. Ang galit ay napalitan na ng isang malalim na unawa na ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mamuhay ng masaya at malaya. Inakap ko si Leo ng mahigpit. Ang aking paghinga ay sumasabay sa indayog ng dagat. Ang aking kwento ay hindi nagtapos sa isang pag-aasawa, kundi sa isang pagtuklas na ang tunay na pamilya ay binuo mula sa mga pusong nagpasyang manatili sa gitna ng unos. Ang Lina's Heritage Kitchen ay magbubukas na sa susunod na araw, hindi bilang isang negosyo, kundi bilang isang tahanan para sa bawat kaluluwang nagugutom sa pag-ibig at katarungan. Ang bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ay tila isang dambuhalang pintura na iginuhit ng tadhana sa langit, isang paalala na ang bawat kadiliman ay may katapat na liwanag na mas matamis at mas maningning. Lumipas ang 3 taon mula nang iwan ko ang gintong kulungan ng mga Valdemar. At sa bawat araw na nagdaan, unti-unti kong nabuo ang isang kaharian na hindi gawa sa bato at diamante, kundi sa pagmamahal, pagtitiwala, at amoy ng sariwang gata. Ang Lina's Heritage Kitchen ay hindi na lamang isang maliit na bodega. Isa na itong santuwaryo para sa mga taong naghahanap ng lasa ng tunay na tahanan. Ang bawat hapak ng alon sa pampang ay tila isang himig na sumasabay sa tawanan ng aking mga tauhan
at sa bango ng kakaning dahan-dahang naluluto sa loob ng aming kusina. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming tahanan, tinitingnan ang malawak na dagat na dati ay kinatatakutan ko dahil sa kanyang lalim, ngunit ngayon ay itinuturing ko ng saksi sa aking muling pagsilang. Wala na ang panginginig sa aking mga kamay, wala na ang pait sa aking lalamunan. Ang bawat kalyo sa aking mga palad ay tila mga medalya ng aking pakikipaglaban. Naramdaman ko ang paglapit ni Leo sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman na siya iyon. Ang init ng kanyang presensya at ang dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng kanyang hininga ay sapat na para bigyan ako ng kapayapaan. Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Ang kanyang paghawak ay kasing tatag pa rin ng dati. Ngunit puno na ngayon ng isang uri ng pag-ibig na hindi na kailangang dumaan sa apoy para lamang mapatunayan ang halaga. Angela, may sulat na dumating mula kay Monica. Ang bulong ni Leo, ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin sa aking pandama. Sabi niya, maayos na ang lahat. Malakas na si Lina at nagsisimula na silang magtayo ng sarili nilang buhay sa probinsya. Nagpapasalamat siya sa atin sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataong maging buo muli. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw. Ang pagbitaw ko kay Lina, ang pinakamasakit na sakripisyong ginawa ko, ngunit iyon din ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking kalayaan. Natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pag-aari, kundi tungkol sa pagpili kung ano ang ikabubuti ng puso ng iba. Si Lina ay mananatiling anak ng aking kaluluwa. Kahit na ang dugong nananalatay sa kanyang mga ugat ay hindi mula sa akin. Kumusta naman kaya ang mga taong minsang sumira sa aking pangarap? Nabalitaan ko na si Mark ay namumuhay na ngayon sa ilalim ng anino ng kanyang sariling mga pagkakamali. Ang kumpanya nila ay tuluyan ng nalunod sa utang at ang kanyang ina na si Doña Imelda ay madalas makitang nakatulala sa tapat ng kanilang dating mansyon. Pilit na hinahanap ang karangyaang kailanman ay hindi nababalik. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang dagundong. Madalas, ito ay isang tahimik na pag-iisa, isang malupit na pagharap sa katotohanang itinapon mo ang mga taong tunay na nagpahalaga sa iyo para sa isang kinang na madali palang maglaho. Wala na akong galit sa aking puso para sa kanila. Ang kapatawaran ay hindi ko ibinigay dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa isang isipang payapa. Handa na ang hapunan, asawa ko. Ang paglalambing ni Leo, ang salitang asawa, ay tila isang matamis na himig na hinding-hindi ko pagsasawaang pakinggan. May bagong batch ng malagkit na luto ang mga bata. Sabi nila, ang sarap daw ng timpla mo ngayon. Humarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha. Ang mga pilat ng aming nakaraan ay naroon pa rin, ngunit tila bahagi na ito ng aming kagandahan. Hindi lang dahil sa timpla yan, Leo. Masarap ang bawat subo dahil alam nating ang bawat butil ay nagmula sa malinis na paraan. Wala nang lihim, wala nang takot. Naglakad kami ng magkahawak kamay patungo sa aming hapagkainan, kung saan naghihintay ang aming maliit na komunidad ng mga kaibigan at tauhan na itinuturing na rin naming pamilya. Sa gitna ng tawanan at tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa mga pinggan, naramdaman ko ang ganap na paghilom. Ang buhay ay hindi laging magiging madali at marahil ay may mga bagyo pang darating. Ngunit alam ko na sa bawat hampas ng alon, hindi na ako muling malulunod dahil natagpuan ko na ang aking angkla sa gitna ng unos, ang aking sarili, ang aking dangal, at ang pag-ibig na binuo mula sa abo ng isang kahapong hindi na muling magbabalik. Nagsimula ang lahat sa isang dobleng dagok sa City Hall, sa isang kasal na walang pag-ibig,
Ngunit nagtapos ito sa isang pag-ibig na higit pa sa anumang kontrata. Ang pamilya ay hindi lamang sa dugo, kundi sa mga pusong nagpasyang manatili, magmahal, at bumangon ng magkasama sa bawat bukang liwayway.